kapayapaan. Ipinagkakaloob sa bawat isa. Ang pagbaba po ng Panginoon sa Kristo. Buhat sa kaitasan hanggang sa lupang inyong kinasasaligan. Naking ipinagkakaloob ang walang hanggang kapayapaan upang ang apat na sulok ng sandaigdigan ay magkaroon ng kaliwanagan sa gitna ng kadiliman. At upang ang mga tinawagan ay magkaroon ng ibayong kalakasan ng pagkatao, kalakasan ng mga karunungan at kapangyarihan na siyang ipapatay sa lahat ng mga kadiliman at kasamaan sa sanglibutan ninyong kinasaligan, na siyang aking ipinagkakaloob sa mga oras na ito, upang ang lahat ng mga tinawagan ay manatiling tumayo ng isang matuwid na pagkakatayo sa ibabaw ng sanglibutan, at upang ipagkilala kung sino ang sa bawat tao ay lumikha at nagbigay ng buhay hanggang sa mga oras na ito, sapagkat kayo ay pinagkalooban ng isang tungkulin upang inyong gampanan, at upang ito ay sumulong, at upang tumaas ang antas ng bawat isa sa inyo. At hindi na maaaring kayo ay tumigil habang ang daigdig sa inyong kalagitnaan ay nasa kadiliman, sapagkat hindi makilos ang inyong mga paa, ang inyong mga kamay, ang inyong mga labi ay nagtatalumpati at nagwiwika, datapat kayo ay hindi nangakilos sa inyong mga tinutungtungan. Aking mga anak na lalaki at babae, ano baga ang inyong ipinarito sa tahanan ng aking Ama na siyang ipinagkaloob sa ibabaw ng lupa na inyong kinasaligan? Kayo bagay nagdanais na matutunan ang santong ebanghelyo na ipinagkaloob sa inyo, at inyo bang napagkilala ang sugo na bisig ng aking Ama na siyang ibinigay sa inyong kalagitnaan upang ito ay inyong sundin sa buhay na tinataglay ng lamang katawang inyong kinasaligan? At ang mga bagay-bagang ito inyong sinasampalatayanan sa mga oras nito, o di kaya ang bawat isa sa inyo na mga ngilan, kayo ay nag-alinlangan at sinusubok ninyo ang kapangyarihan ng aking Ama na siyang ipinagkaloob sa sugo na ipinagkaloob sa inyong kalagitnaan. Huwag nawang mangyari ang mga bagay na yan, sapagkat kahabag-habag ang bawat isa sa inyo sa aming harapan ay wala kayong kakayahan kung ipahintulot na ipagkaloob sa inyo ang kamatayan, ay wala kayong magagawa. Kung hindi luluhod ang inyong mga tuhod sa harapan ng aking Ama, at kung hindi tutulo ang inyong mga luha, at kung hindi kayo magsisisi ng inyong mga pagkakasala, sino kayo sa aming harapan? At gaano kayang higpit na parusa ang ipagkakaloob sa bawat isa na sumusuway sa mga batas at palatuntunan na siyang ipinagkaloob sa inyo sa ibabaw ng lupa ng mga nakaraang pang mga panahon hanggang sa mga oras nito, ay hindi ninyo ito natupad kailanman. Sapagkat ang inyong mga ulo ay matitigas, ang inyong mga puso ay nakiling sa sanglibutan ito, sapagkat hindi nyo kailanman ito dinaig, sapagkat kayo'y salat sa karunungan at kaalaman, dapat ipinagkaloob ang sugo sa kalagitnaan upang magbigay sa inyo ng unawa at kaalaman, at upang ang bawat isa sa inyo ay matutunan ang daan ng katotohanan at ang daan ng buhay at ang banal na kasulatan
ay sinasaysay sa inyong kalagitnaan upang ang bawat isa sa inyo ay magkaroon ng isang pananampalataya at mamulat ang mga mata sa katotohanan ng buhay na tinataglay ng bawat isa. Alalahanin ng aking mga anak ang mga kaluluwang nasa aking harapan. Kung ano ang aking sinasaysay ay marapat lamang naunawain ng bawat isa sa inyo, sapagkat kayo'y mapalad, sapagkat kayo aking nakadaupang palad sa oras nito, sapagkat saan man dako kayo pumaroon ay hindi nyo kailanman na maririnig ang aking tinig na nagsasaysay sa inyong kalagitnaan, kundi pagko sa mga oras nito at sa dakong ito na ipinagkaloob trono ng ilaw na darapat lamang na maningning sa gitna ng kadiliman ng sanglibutan ito. Aking mga anak na lalaki at babae, gaano ang pananampalatayang napapaloob sa bawat puso ng aking mga kaharap? Gaano ang paniniwala sa ebanghelyong ipinagkaloob sa kalagitnaan? Gaano ang kapangyarihan ng nais na mamalas ng bawat isa sa inyo? Alalahanin ninyo, kayo ay gumalaw sa lupang inyong kinasaligan. Kayo'y gumawa ng mga mabubuti, kayo'y gumawa ng mga masasama. At dumaratalang panahon na ang katawang lupa ay nalulupad at kayo'y maghahanap ng Diyos na buhay sa gitna ninyo upang kayo'y mapagaling sa inyong mga karamdaman. Datapat ng kayo'y malalakas ang inyong mga katawang lupa ay hindi kayo sumamba sa Diyos na buhay at hindi ninyo kinalala kung sino ang sa inyo nagbigay ng buhay at hininga hanggang sa mga oras nito. Ngayon ay dumaratal kayo sa tahanang ito upang ang inyong mga karamdaman ay mapawi. Datapat kayo nagkaroon ng mga kasalanang ikamamatay at nahuhuli ang mga panahon sapagkat ang katawang lupa ay humihina at ang inyong mga kaluluwa ay humihiwalay sa inyong mga katawan sapagkat hindi sila nagkasundo upang kayo'y gumawa ng matuwid sa aming harapan, sapagkat kayo'y mga palalo, sapagkat kayo'y matitigas ang inyong mga ulo, kung kaya't nagaganap ang mga bagay na yan sa inyong kalagitnaan. Kung inyong namalas at inyong narinig ang tinig na nagbuhat sa kaitasan, ay hindi na kayo marapat na kayo'y mag-alinlangan at ibigay ninyo ang inyong buhay, buo ninyong pagkatao at buo ninyong puso sa harapan ng aking Ama, upang kung kayo'y mawawala sa daigdig na ito at hindi pa marapat na maganap ang mga bagay na yan, ay ipagkakaloob sa inyong kalagitnaan kung kayo'y magiging masunurin at kung kayo'y sa katotohanan ay pagsisisi ang magbubukas sa mga labi at sa puso ng bawat isa. Sapagkat ang aking Ama sa kaitasan kailanman ay hindi sumira sa pangakong ipinagkaloob sa inyong kalagitnaan. Ng mga panahon na nabuhay at napagkilala ang kapangyarihan sa lupang inyong kinasaligan, ito ay inyong hindi pinaniwalaan at ito ang naghasik sa bawat isa sa inyo na kayo ay maging mabuti sa harapan ng aking Ama na ipinagkaloob ang kapangyarihan sa inyong kalagitnaan. Datapat ito ay hindi ninyo inibig, maging ang liwanag na ipinagkaloob, maging ang daan na ipinagkaloob ay hindi ninyo inibig, kundi bagkus inibig ninyo ang inyong mga sariling daan, ang mga likong daan na inyong pinatunguhan kung kahit naganap ang mga bagay niyan sa inyong mga sarili. Alalahanin ng bawat isa sa inyo na aking sinasaysay ang inyong mga pagkakasala ng mga nagdaang
na ito, sapagkat hindi kayo maliligtas kung kayo'y magmamatigas at kung kayo ay hindi susunod sa mga batas at palatuntunan. O't nahanap ninyo ang mga ganitong gawain, o't nakaharap ninyo ang sugo na ipinagkaloob sa inyo, o't nadirinig ninyo ang aking tinig sa mga oras na ito. Datapat kung hindi kayo mananatili sa aking harapan at hindi kayo mananatili sa pananampalataya at sa daan na ipinagkaloob sa inyong kalagitnaan, kahabag-habag ang bawat isa sa inyo. Maging matulungin nga ang bawat isa sa inyo. Ipagpaunan nyo nga ang bawat isa sa inyo. Magpakumbaba nga kayo na kagaya ng aking itinuturo sa inyong kalagitnaan upang kayo itaas sa kapanahunan. Magkaroon nga kayo ng kapayapaan upang kayo'y maging mga anak ng kaitaasan. Ulinigin ninyo ang mga tinig na nagsasaysay sa inyong kalagitnaan at igalang nga ninyo ang santuaryong ito, sapagkat hindi ninyo namamalas kung ano ang napaloloob sa dakong ito. Nabilang kayo nga na aking mga tinatakan, ay hinahalina ko nga ang bawat isa sa inyo sa aking harapan. Dumadaan ang mga panahon, lumipas ang mga araw, dumaan ang mga oras ng inyong buhay, nanatili kayong nakatayo sa aming harapan. Nagkakamali ang inyong mga labi, datapot ang iyong mga puso ay hindi nagkamali ng pananampalataya at pag-ibig na hindi namamalas ng inyong mga kapatid. Ang aking ninanais, habang kayo'y tapat sa aming harapan, ingatan ninyo ang inyong mga labi na kayo'y magwika sa inyong mga kapatid nang hindi marapat na ikasasama ng kalooban at ito'y pagbabayaran at susulat sa inyong mga aklat ng buhay. Manatili kayong nakatayo. Manatili kayo sa kapangyarihan at karunungan na siyang ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo. Sapagkat ang mga sinaysay na mga darating na mga panahon ay magaganap sa inyong kalagitnaan sa mga panahong ito, sapagkat dumating na ang panahon. At ito na ang panahon na aking winiwika sa bawat isa sa inyo, na kayo ay makikilala, na kayo ay maninindigan, at ang bawat isa sa inyo ay hindi kailanman nahahatulan ng sinuman o maging mga tagaibang bayan, at ang bawat isa sa inyo ay aking gagabayan kung kayo ay manatili sa aking harapan na nakatayo at matuwid ang inyong mga lakad at kayo'y susunod. Ako ay mananatili sa inyong kalagitnaan at kailanman ay hindi ko kayo iiwanan. Tanggapin ng bawat isa sa inyo ang mga palad, ang mga pumpunan upang manatili ang liwanag, ang kapayapaan sa inyong kalagitnaan, ang pagkakaisa. Hanggang sa mga oras nito ay huwag ninyong iwala sa bawat puso na nasa aking harapan at ang tunay na pag-ibig ang siyang ipagkaloob sa bawat isa sa inyo. At ang sinuman na dumatal sa gitna ninyo ay huwag manaig ang kasamaan at kagiliman, kundi bagkus magliwanag kayo kagaya, sapagkat ang inyong pangalan ay trono ng ilaw na nasa gitna ninyo ang ilaw at magniningning sa gitna ng mga lobo na yan. Ay huwag manaig sa inyong kalagitnaan. Magkapit-bisig ang bawat isa sa inyo, sapagkat ito ay aking winiwika sa inyong kalagitnaan, sapagkat may daratal na kaguluhan sa gitna ninyo, kung kaya't magpakatatag ang bawat isa sa inyo. Aking sinasinsay ang panahong darating at ang mga araw ay humihigpit at kayo ay nasusubok at susubukin at ang bawat isa ay sinasala. Kung kaya't magpalakas kayo sa aking pangalan. Naunawaan nyo, unawain ninyo, at marapat na maunawaan ninyo, at hindi dapat na maging mga tamad ang bawat isa sa inyo, sapagkat kayo lamang ang magiging bibig
sa sanglibutang inyong kinasaligan, sapagkat kayo pa rin ang inaasahan mula sa kaitasan hanggang sa lupang inyong Maraming kinatutungkuhan. salamat. Huwag magliban ng bawat isa sa inyo sa paggawa ng matuwid at ng mabuti sa inyong mga kapatid. Sapagkat aking minamalas at aking minamasdan at ang mga ipinagkalob ko sa inyong mga kamay na yan ay siyang makatutulong sa bawat isa sa inyo. At ang tatak sa inyong mga bumbunan ay hindi kailanman mawawaglit. Pakaunawain ng bawat isa sa inyo. At hindi marapat natanggihan ninyo ang Espiritu na nabuhat sa kaitasan upang ibuka ang inyong mga labi, upang maghayag kayo ng katotohanan at ng kaliwanagan sa mga tao na nasa kadiliman. Alalahanin ninyo ang aking winiwika at ito inyong pakatandaan, sapagkat kailanman ito ay hindi ko nauulitin pa. Naunawanin ninyo. Maglagay kayo ng tubig sa inyong kalagitnaan at aking pagkakalooban ng basbas upang kayo'y uminom sa bawat isa sa inyo, sapagkat ang panahon ay sadyang mapapanib at ang bawat isa ay humayo ng mayroong kapayapaan at ang tubig ay siyang ipagkaloob sa kalagitnaan at buhat sa kaitaasan hanggang sa palad ng kasangkapan na siyang ipinagkakaloob ang bendisyon mula sa luklukan ng aking Ama at sa aking kapangyarihan na siyang ipinagkaloob ng aking Ama na ako'y kanyang sinugo sa kalagitnaan upang maging isang bugtong na anak at isang guro sa inyong kalagitnaan at isang Panginoon sa lahat ng dako hanggang sa kahuli-huliang hangganan ng lupang inyong kinasaligan. Tataglayin ng mga tubig ang biyaya na nagbuhat sa kaitasan. Mapalad ang mga mayroong mga pangitain na mamamalas sa mga bagay na siyang ipinagkakaloob upang ang bawat isa sa inyo ay magkaroon ng iba yung kalasag sa mga katawang material na nasa inyong kalagitnaan. Alalahanin lamang ng bawat isa sa inyo kung kayo'y gumagawa ng matuwid at lumalakad kayo ng naayon sa aming harapan. Walang sino manang sa inyo'y makahabol, walang sino manang sa inyo'y makaapi, kundi bagkus sa isang kumpas ng inyong mga amay, sa pagbuka ng inyong mga labi, kaliwanagan at kapayapaan at kapangyarihan ang dito'y lalabas at mapagkikilala ng mga tao sa inyong kalagitnaan. Saan man kayo dako pumaron, aking ipinagkakaloob sa inyo ang aking espiritu, ang aking bendisyon, ang aking pagpapala na ito'y pinahintulutan ng aking Ama sa mga taong umiibig sa Kanya, sa mga taong Kanyang nasasakupan, sa mga tao na hindi nagkakasala, na tinalikuran na ang kasamaan at ito'y pumunta na sa kaliwanagan at kinalimutan ng kadiliman ng sanglibutang ito. At kailanman ay hindi kayo pababayaan kung ang mga pagkilis ninyo ay gayon. At kayo na mga mayroong karamdaman sa mga oras nito, iluhod ninyo ang inyong mga tuhod sa harapan ng aking Ama. Baka sakali na kayo ipakinggan sa inyong mga pagkakasalang ikamamatay. Kung kahit nagkaroon kayo ng mga ganyang karamdaman at ipagkaloob ninyo ang inyong buhay, ang natitira ninyong buhay sa harapan ng ating Ama, at kayo'y makipag-aral sa sugong ipinagkaloob sa inyo upang ang inyong mga kaluluwa ay may ligtas sa mga kaorasang ito. Sapagkat kailanman at nasan man, wala kayong kakayahan maging sa ilalim ng mga lupa hanggang sa dulo ng hangganan ng mga lupa. Kailanman ay hindi kayo makapagtatago maging ang inyong mga ginawa nang kayo'y mga nagdaang panahon ng inyong buhay ngayon ay pinagbabayaran ng bawat isa sa inyo. At ngayon na natagpuan ninyo ang katotohanan at nasa gitna ninyo ang Diyos na buhay, ay huwag kayong mag-alinlangan at kailanman ay huwag kayong humatol sa inyong mga nakikita at nauulinig, kundi bagkus inyong sampalatayanan ang mga bagay na aking ginawa at ang mga salitang aking sinasalita sa bawat isa sa inyo, sapagkat ang panahon ay sadyang mapanganib at ang lahat ng inyong pagkakaroon ng karamdaman ay kayo rin ang gumawa ng mga bagay
kayo'y naging matigas ang ulo at ang kalayawan sa inyong mga katawan ay siya ninyong sinunod kung kaya't naganap ang mga bagay. Ipagpasalamat ng bawat isa sa inyo at inyong ikatuwa kung ang mga aking tinawagan ay kayo ay hipuin, sapagkat doon dadaan ang kapangyarihan na taglay ng bawat isa na mula sa kaitasan ay siyang ipagkakaloob. Kung ang bawat isang puso na nasa aking harapan na mga mayroong karamdaman ay sa katotohanan ay nagsisisi sa mga pagkakasalang inyong ginawa. Ako ang nagsasaysay sa inyong kalagitnaan at walang iba. Kung kaya't ang bawat isa sa inyo ay hindi makatatanan, kung ang inyong mga gawa ay hindi makatarungan sa harapan ng aking Ama. Magsisi ang bawat isa sa inyo. Tanggapin ninyo ang Espiritu. Tanggapin ninyo ang mga aral na ipagkakaloob sa inyo upang ang inyong mga kaluluwa na inyong taglay sa inyong mga katawan ay magkaroon ng pagkain upang ito ay tumaba at mabusog, upang ang bawat isa sa inyo ay maligtas. Alalahanin ninyo na hindi biro ang nagaganap sa mga oras nito, sapagkat hindi ako bumaba sa inyong kalagitnaan upang makipag-usapan na mawalang kabuluhan. Kung kaya't ang bawat isa sa inyo ay masdan ninyo at siyasatin ninyo, kung kayo na paluloob sa santuaryong ito, ay itigang ninyo ang inyong mga bibig, igalang ninyo ang inyong mga paa, ay ingatan ninyo, maging ang inyong mga kamay, kayo ay mag-ingat, at ang bawat isa sa inyo ay huwag kayong pumatol na bilang kayo na mga mayroong karamdaman na humihingi ng awa at habag at humihingi ng tulong sa mga tinawagan. Kung sila ay aking ikikilos, sila ay kikilos. Kung hindi sila kikilos, wala kayong magagawa. Sapagkat ang udyok na nanggaling sa kaitasan, ang siyang magbibigay ng kaginhawaan, magbibigay ng kagalingan sa lahat ng uri ng mga karamdaman, na dito ay kaya kong gawin ang mga bagay na yan, na dapat hindi magaganap sapagkat kayo'y nasa timbangan at tinitimbang ang inyong mga pagkakasala. Ang mga ginawa niyong mabuti ay kaunti lang. Kung kaya't kayo'y makipag-aral sa sugo na ipinagkaloob sa inyong kalagitnaan upang wag na kayong magkamali at upang ang daan na inyong lalakaran ay maging matuwid hanggang sa dulo, at upang ang bawat isa sa inyo ay mamulat sa katotohanan ng buhay, na ang buhay ay isang kahanga-hanga kung ito ay inyong mapag-uunawa, na sa daigdig na inyong kinasaligan, kailanman ay hindi kayo ang mayroong kapangyarihan, kundi ang aking Ama sa kaitaasan, na maging ako ay aking dinaigang sanglibutan upang maging karapat dapat akong maging isang bugtong na anak sa kanyang harapan, na maging ako ay hindi ko pinagkilala ang aking sarili, sapagkat ako'y naging alipin ng mga tao sa sanglibutan ito. Kung kaya't aking winiwika sa inyong kalagitnaan na ang bawat isa sa inyo'y magpakumbaba, na bilang kayo na mayroong mga karamdaman ay magpakumbaba kayo sa harapan ng tungtungan ng aking Ama, sa harapan ng Diyos na buhay, na siyang kinikilala buhat pa ng pasimula, sapagkat ito ang marapat, at inyong ang mapagkilala ang kapangyarihan sa gitna ninyo, at ito ay inyong gawin sa bawat minuto ng inyong mga buhay, na huwag kayong magliban sa inyong mga panalangin kung nagnanais kayo ng kagalingan. Naway naunawaan nga ng bawat isang aking mga anak na lalaki at babae, upang kayo ay hindi makahatol kung kayo hindi nagkaroon ng kaginhawaan, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay pinagkaloob na kung ano ang magaganap sa bawat isa sa inyo. Ikaw na batang ebanghilista,
Hinahalina kita. Ano ang nais mo na maganap sa iyong buhay, sa iyong pagkatao, sa iyong tungkulin, sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong katawang lupang tinataglay? Ano ang ninanais mo sa mga aking binanggit? Bakit pinagmamatigas mo ang iyong kaisipan? Ang iyong puso'y umiibig. Ang iyong kaluluwa'y nagbabanal. Datapat ang iyong katawan ay matigas. Ano ang masasabi mo sa bagay na ito? Masasabi mo po pagalang-galang kung ba't po naging gano'n. Wala kang paggalang sa mga oras at araw. Huwag kang magulumihanan. Hindi ba't winika ko sa iyong mga panahon? Maikli lang ang iyong buhay na tinataglay. Ninanais ko na ikaw ay maglingkod ng buong puso mo at buong pagkatao mo. Maging ang iyong kaluluwa. Dadapat sadyang nailimot mo mga bagay na aking winika. Hindi ba't winika ko sa iyo? Huwag kang mangamba sa araw ng bukas sapagkat ako ang bahala. Ipinagkaloob ang angking karunungan na iyong tinataglay. Tinaas ang angking karunungan sapagkat ito ay iyong kakayahan. Supilin mo ang iyong sarili. Ibigay mo sa akin ang iyong buhay. Ibigay mo sa akin ang iyong pag-iisip. O't umiibig ang iyong puso. Datapwat aking nais ang buong paggalaw. Naunawaan mo ba ang winiwika ko sa iyong kalagitan? Sinasaysay ko ito, hindi upang ikaw ay magulmihanan. Ninanais ko na ikaw ay tumayo ng isang matuwid, sapagkat ikaw ay aking naasahan sa mga daratang na mga araw sa dakong ito. Sapagkat aking inihintay na dumating ang pagbubukas ng iyong kaisipan upang tanggapin ang mga bagay at upang mapag-unawa mo na ikaw ay kakailanganin at gagamitin sa dakong ito. Kung kaya't hindi ko winiwika na ikaw ay magwalang bahala sa tungkulin na ipinagkaloob sa iyo, sapagkat ang tungkulin na nasa iyong pagkatao ay wala sa iyong mga kapatid. Kung kaya't ikaw ay aking winiwikaan sa mga oras nito, sapagkat ikaw ay nakalilimot sa tungkulin na mula sa kaitasan na siyang ipinagkaloob sa iyong kalagitnaan. Kung kaya't nagaganap ang mga bagay sa iyong buhay, ang binubuka ng iyong mga bibig ay iyong aralin kung ito ba ay naglalarawan sa pagkatao na iyong tinataglay. Sayang ang iyong pag-ibig kung hindi ka kikilos ng naayon sa aming harapan. Muli ilahad mo ang iyong mga palad at kailanman ay hindi ka makipagkatuwiranan sa akin, sapagkat ang aking iniuutos sa iyo ay siya mong gawin at wala kang maidadahilan sa aking harapan, sapagkat ito'y nakataglaga at nakatadhana na magaganap paglipas ng mga panahon. Naunawaan mo. Tanggapin mo ang siyang ipinagkakaloob.
Ano po yun? Yan ba ang nais mo? Ang wiwikain ko kung ano ang aking ipinagkaalog sa iyong kalakitan. Hindi ba madapat na ito'y tanggapin mo? At huwag kang mag-alinlangan at hindi mo kinakailangan ikaw ay magpatotoo sapagkat ako ang nasa gitna mo at ako ang nasa iyong harapan. Humina baga ang iyong pananampalataya sa lahat ng mga naganap sa inyong kalagitnaan? Nawala na baga ang iyong pagsisiyasat bilang isang mangangaral na umaaral pa hanggang sa mga oras nito? Sapagkat wala man ikaw paningin iyong mamamasisiyasat sa pamamagitan ng iyong angking karunungan. Kung sino ang sa inyo'y nakipag-usapan sa mga oras na ito. Sapagkat kailanman ay hindi ako maghahayag sa inyong kalagitnaan ng isang kasinungalingan, sapagkat sa katotohanan ay ninanais ko na ikaw ay magsumikap at iyong paglabanan ang mga bagay ng sanglibutang ito. At huwag kang padaig sapagkat ikaw ay aking iniintay. Naunawaan. Humayo kang mayroong kapayapaan. Yan lamang, aking mga anak na lalaki at babae. Sumayin niyo ang bendisyon na buhat sa kaitasan. Sumayin niyo ang kapayapaan at magtaglay kayo ng isang bakod na kailanman ay hindi magigiba. At ang mga salita na tumali sa bawat isa sa inyo ay inyong ang angkinin ng buong puso at inyong ang isa puso't isipan, upang ang bawat isa sa inyo ay hindi maligaw sa landas na inyong tinata. Kayo ay manatili sa aming harapan. Akong sumainyong kalagitnaan, Guro ng sangkatawan, Jesus ng Nazaret, ang sumainyo. Adios. Ngayon po ay narinig po ninyo ang tinig ng ating pong Panginoon Jesucristo. Kabababa lang po ng Panginoon. Sana po ay maalaman ninyo na ang Panginoon Jesucristo matagal na pong dumating at siya po ay bumababa dito sa kaharian ng langit. Maraming salamat po sa inyo lahat.